Magandang araw mga kaibigan. Maligayang pagdating sa ating video ngayon na pinamagatang murang pagkain para sa lahat. Paano nga ba ginagawa ni Marcos Jr.? Totoo ba ito? Alam nyo ba, noong April 2025, sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng gobyerno ang lahat para masiguro na may sapat at murang pagkain para sa bawat Pilipino. Pero teka, totoo ba ito? Paano nga ba nila ginagawa ito? Pangako lang ba o may laman talaga? Parang adobo na puno ng karne. Ngayon, aalamin natin yan ha. Sa susunod na ilang minuto, sasamahan ko kayo sa isang masayang paglalakbay. Titignan natin ang mga programa tulad ng Kadiwa, ang datos mula sa Philippine Statistics Authority, at kung paano naapektuhan ang bulsa natin. Kaya ihanda ninyo ang inyong popcorn. Or mas maganda, kanin at ulam kasi magsisimula na tayo. Pero bago yan, i-hit nyo na muna ang like button at subscribe para updated kayo sa mga ganitong kwento. Game na ba? Tara na! Okay mga kaibigan, narinig nyo na ba ang kadiwa ng Pangulo? Kung hindi pa, ito yung programa na sinimula ni Marcos Jr. para direktang ikonekta ang mga magsasaka sa mga mamimili. Walang middlemen, walang dagdag na gasto. Sabi niya, biglang tugon, inilunsad natin ang iba't ibang programa upang mapababa ang presyo ng pagkain at mapadami ang produksyon nito. Pero totoo ba ito? So ano nga ba ito? Una, may Rice for All at 29 pesos programs. Sa 29 pesos program, binibenta ang bigas sa halagang 29 pesos per kilo. O tama yan, 29 pesos lang. Tapos may maximum suggested retail price din para sa baboy. Halimbawa, sa Kadiwa stalls, makakabili ka ng dekalidad na pagkain sa mas mababang presyo kaysa sa supermarket. At hindi lang yan, sabi ni Marcos, nilalayon din nitong palakasin ang local culture natin. Pero teka, totoo ba ito? Mga benepisyo na sinasabi niya, effective ba talaga? Tignan natin ang datos mamaya para malaman natin ang sagot. Pero bago yan, kwento ko muna. Nabili ko tong isda sa Kadiwa, 100 pesos lang. Sa palengke, 150 pesos yun ha. Sulit, di ba? Kayo, anong experience nyo sa Kadiwa? I-comment nyo sa baba. Ngayon, pumunta tayo sa datos kasi hindi tayo basta maniniwala sa salita, di ba? Totoo ba itong sinasabi ni Marcos Jr. na bumaba ang presyo? Ayon sa Philippine Statistics Authority, noong March 2025, ang inflation rate natin ay 1.8%. Pinakamababa since June 2020. Tapos ang food inflation bumaba rin sa 2.2% mula sa 2.6% noong February. At ang big winner ang bigas. Tignan nyo to ha. Negative inflation ang bigas for 3 months, 2.3% sa January, negative 8.4% sa February, at 7.7% sa March. Anong ibig sabihin nito? Bumaba ang presyo ng bigas at malaking factor daw ito ang katiwa at iba pang agricultural products. Totoo ba ito? Mukhang may ebidensya na, pero ramdam mo ba talaga sa palengke? Abangan natin sa susunod na bahagi. Question time. Sa tingin ninyo, mga kababayan, totoo bang sapat na ang 29 pesos rice para matulungan ang pamilya nyo? I-type nyo sa comments, oo o hindi. Go! Ayan na mga kaibigan, natatapos ng ating ilang minutong paglalakbay. Salamat sa inyong pagsama sa akin para alamin kung paano ginagawa ni Marcos Jr. ang murang pagkain para sa lahat. Totoo ba ito? Nakita natin ang kadiwa, ang datos at ang mas murang at mas malaking plano niya. Pero ang tanong, totoo ba ito? Pagbabago o sa hapagkainan mo, ramdam mo ba talaga? Kung gusto nyong malaman ng updates, huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. I-share nyo rin ito sa mga kaibigan nyo para matutunan, magtulungan tayong bantayan ang presyo ng pagkain natin. Salamat ulit ha! At hanggang sa susunod na video, kumain kayo ng masarap at matipid at magtipid. Matagal pa ang laban pero sama-sama tayo. Bye-bye!